mapunta naman po tayo dito pa sa isang matinding topic na nakita po natin na kung saan ito po yung video ni Secretary John Vic Remulla, mga kababayan, na kinumpirma po niya kung ano po talaga yung totoong nangyari dito po, mga kababayan, kay Cabral. Ano po, so ngayon malalaman nyo dito kung ano ba talaga yung totoong nangyari, mga kababayan, dito po kay Cabral bago, ayon po sa sinasabi, mga kababayan, ng isinagawang investigasyon ng ating mga kapulisan. So ito, i-play po natin. Sec, John Vic. Samantala naman sa may Tuba Benguet. Pwede. Hindi, gusto ko lang paalam sa lahat na confirmed na si former Yusek Cathy Cabral ang nakitang labi doon sa ilalim ng bangin doon sa Tuba Benguet. Siya ay isinagawa na isang autopsy at DNA swab. At unofficially, yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon, plus the fingerprints, plus the identification of the family. Yeah. At lumalabas rin na consistent sa investigation sa follow-up investigation. Number one, walang sa kotse, walang signs of struggle. Yeah. Walang blood stains. Number two, ang autopsy ay so ibig sabihin hindi pinagtangkaan yung kanyang buhay, mga kababayan, sa madalit salita. Kasi wala pong kahit na anong ebidensya na nakuha doon po sa kotse. Ibig sabihin malinis yung sasakyan, mga kababayan, at wala po talagang mga pangaharas o pananakit na nangyari dito po kay Yusek Cabral. Anyway, tuloy pa natin. consistent with blunt force trauma from a high fall. A fall. From a fall. Nakahulog. Number three, mag-isa talaga siya sa lugar na yon ng binaba ng driver. Walang witnesses. Walang witnesses, pero turns out nung umaga sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis, kaya umatras siya. Pero nung bumaba siya, parang pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down para magpagasolina, pagbalik ng driver, di na siya nakita eh. So baka doon pa lang tumalon na. Ayun na naman. So ang cause of death, Blunt force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-leakage, ay shattered towards the internal organs. So Medyo kasi kung titingnan nyo, mga kababayan, di ba, nasa 20 to 30 meters yung taas, mga kababayan. Tama ba? Yung taas noong bangin dyan po sa may Cannon Road. At kapag ka ikaw ay sumubok na tumalon dyan, talagang ang babagsakan mo, mga kababayan, puro bato eh. Talagang bali-bali ka talaga dyan at basag talaga, mga kababayan, yung mukha mo dyan at yung mga buto mo dyan kapag ka bumagsak ka. Kasi nga puro bato yung babagsakan mo. So ngayon, taliwas po ito, mga kababayan, sa sinasabi ni Harry Roque na itinapon. Kasi yung narrative po nilang ipinapakalat, di ba, tinapon daw, ginawan daw ng masama at pinagurugur daw itong si Yusek Cabral. Yun po yung pinapakalat nila. Para nga naman, isisi sa gobyerno, TPBBM. Kaso ang problema kasi, mga kababayan, yung lumalabas po kasi sa autopsy, ganun po talaga yung sinapit na talagang resulta ng pagkakahulog po niya doon sa bangin, mga kababayan, na puro bato yung babagsakan. Anyway, ituloy pa natin. taas talaga, mga 30 meters. 30 meters eh. Tama. Tsaka pure rock. Pure rock ang binagsakan. 30 meters sa mga 100. Walang talon, walang puno, walang lupa, diretsong bato talaga. Bato talaga. So sana yung mga paborito nating trolls ay nakikinig ngayon. Yung mga conspiracy theorists dyan. Well, kung di sila naniniwala, pwede naman sila mag-volunteer. Tulak namin doon para makita nila. Kung pareho talagang lalabas doon, di ba? Be careful what you wish. Oo, di ba? Kasi, Sek, pwede ba sumama dyan? Magtulak, ikaw lang. Ang aming tagapala ng tutulak. hindi kasi, Pwede ba dagdagan yung tutulak? kasi sabi na nga ba, marami magiging conspiracy theories dito eh. Siyempre, mauna na yung mga tuwan-tuwa sa akin. Kaya sinigurado ko talaga na yung complete yung autopsy report, complete ang scene of crime report. Pati yung time in and time out yun ng hotel, nakuha na rin namin yung CCTV. Pumasok siya doon mag-isa, lumabas siya mag-isa. Sir, wala akong sinasabi mag-isa. So wala siyang kasamang best friend doon? Wala. Baka may tinutukoy na best friend, mga kababayan, kasi eto po ata yan. So ngayon, i-cut na natin dyan, mga kababayan. Sinabi naman dito na mag-isa lang daw, pumasok mag-isa, lumabas daw po mag-isa.
So ngayon, may nakita rin po tayong isa pang balita about po dyan. Update po mga kababayan tungkol po dyan. At ayon po dito sa nakita po nating balita, galing po sa balita. Sabi po dito mga kababayan, ano daw pong relasyon? Ito pa tanong. Hotel na tinutuluyan ni ex-Yusek Cabral, pagmamay-ari niya hanggang 2025, na binenta daw mga kababayan dito po kay Eric Yap. So ngayon sinasabi po dito na yun palang Ayon Hotel, pagmamay-ari po mga kababayan ni Yusek Cabral. Pero dahil nga siguro kaya niya ibinenta din ito kay Eric Yap, dahil nga alam niya na magkakabulgaran mga kababayan dito po sa issue ng maanumalyang flood control at alam niya na sasabit po siya. At pag sumabit siya, pwedeng ma-freeze yung kanyang mga asset, yung kanyang mga ari-arian, kaya maaga pa lang, dinispatch siya na po niya. So ngayon sabi pa dito mga kababayan, basahin po natin. Ito daw. Lumalabas umanaw sa investigasyon na pagmamay-ari ng pumanaw na si dating Department of Public Works and Highways, DPWH, Yusek Catalina Cabral ang hotel na tinutuluyan niya sa Benguet hanggang 2025 at ibinenta ito sa nagngangalang Eric Yap nito ring taon mga kababayan. So alam naman natin na si Eric Yap ay nasasangkot din po sa maanumalyang flood control at nahaharap mga kababayan sa pag-freeze ng kanyang asset. Ano po, at si Eric Yap din ay nasasangkot po dun sa talagang anomalya dyan po sa rock netting sa may Tuba Benguet. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, ayon sa naging panayam ng DZMM Teleradyo kay Department of the Interior and Local Government DILG, Secretary John Vic Remulla, nitong Sabado, Disyembre 20, sinabi niyang nakita raw nilang pagmamay-ari ni Cabral ang Ayon Hotel na tinutuluyan niya bago ito nahulog umano sa bangin sa Quezon Road noong gabi ng Huwebes, Disyembre 18, 2025. Sabi daw dito mga kababayan ni Secretary John Vic Remulla, ito po yung pagkakasabi niya, nakita kasi namin na yung Ayon Hotel kung saan siya tumira ay pag-aari ni Yusek Cabral hanggang 2025. Pagsisimula niya, dagdag pa niya, pero binenta niya noong 2025 sa isang nagngangalang Eric Yap. Si Congressman Eric Yap po yung tinutukoy dito. Sabi pa dito, ani daw po nitong si Remulla, evident daw na may relasyon sa negosyo sina Cabral at etong si Yap. It is evident na may relasyon sila ni Eric Yap. Business-wise, aniya po mga kababayan. Pagpapatuloy pa ni Remulla, evident din daw na dumaan sa opisina ni Cabral ang proyekto ng rock netting sa Tuba Benguet na si Yap ang supplier mga kababayan. Ito po yung tinutukoy ni Presidente, yung rock netting na talagang tinriple 4 na beses pa nga na pinamahal yung presyo mula po sa original na price mga kababayan ng mga net na ginamit. Ano po, kumbaga, yung tig 3,000, ang ginawa mga kababayan, ginawang tig 12,000. Ano po yung bili sa bawat isang sukat ata nung net. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito ni John Vic Remulla daw, it evident na yung paglagi ng mga rock netting, yon dumaan sa opisina ni Yusek Cabral. Saad niya, it evident na ang supplier at contractor ng rock netting ay si Eric Yap. So somehow, there's is a relationship pagtatapos pa niya. Samantala, bukod dito naglabas din ng pahayagang Ayon Hotel sa publiko kung saan ay tumanggi silang magbigay ng impormasyon sa pagpapatuloy rito ni Cabral bago ito nasawi dahil daw po sa Data Privacy Act. Yan po yung katuwiran mga kababayan nung Ayon Hotel. So sabi pa dito, kung mapapansin po ninyo mga kababayan, ito po yung naging pahayag mga kababayan ng Ayon Hotel na kung saan ang isa sa mga purpose kung bakit ayaw po nila maglabas ng CCTV footage ay dahil po dun sa sinasabi na Data Privacy Act of 2012 mga kababayan. So ngayon kung mapapansin po ninyo, isa lamang po yung maliwanag dito. Kaya po pala pumupunta ng Baguio, ito pong si Yusek Cabral. Una, ang nakikita ko po dito mga kababayan, dahil meron siyang property doon kasi hanggang 2025 pa, pero dahil nga napapunta na kay Eric Yap, baka naman binisita niya
ito pong si Eric Yap, mga kababayan, at pinag-usapan yung patungkol dito sa issue ng maanumalyang flood control. Dahil nasasangkot din, mga kababayan, dito, ito pong si Eric Yap. At ang isa po dito, mga kababayan, nasasangkot din, ito pong si, ito pong si Yusek Catalina Cabral. So ngayon, siguro nung hindi na nagkasundo, baka yan yung isa sa dahilan na nakapagdulot ng depress dito po, mga kababayan, kay Yusek Catalina Cabral. At ang isa pa dyan, kung titingnan din po natin, kung susumahin din po natin, yung matinding partisipasyon ni Yusek Catalina Cabral doon po sa pagkakasiwalat ng 51 billion pesos na insertion ni Pulong Duterte sa kanyang distrito, mga kababayan. Ano po na hindi na po alam kung saan po napunta. Kasi kung iisipin po nung iba na ipinatumba itong si Yusek Catalina Cabral, maliwanag nga, mga kababayan, na bago po ito nagpunta ng Baguio, may nakausap pa po siya